Pupuntahan natin, bibisitahin ko ngayon si Ate Kay, ang mashup queen. Nandito ako sa Ananda Square. Ate Kay! Ay, Nagtsatsaa. sabi ko ka, Ate Kay, masayang makasama sa Ate Kay sa vlog. Ang daming mga kahoho ang nag-request noon pa. Actually, mga friends mo. Parang ang dami ko daw nakakolab ng mga komedyante. Ba't daw ikaw hindi? So, nandito na kami ngayon sa sasakyan papuntang Asian Hospital para kay Ate Kay. Para tuluyan na siyang gumaling. Excited ka ba sa chemo therapy and radiation? Excited kasi para akong papasok sa school. Kaya- Dapat ikaw na lang wag mo na ako ng-interview, ikaw na lang palang sasalita. Hindi na aga mo natutulog na. Maaga ako natutulog, normal. Hindi ko ngayon nahanap yung mundo ko dati, di ba yung pagkanta, pag-ano. Ayoko munang hanapin kasi pag hinanap ko yung malulungkot ako. So, parang okay ka lang ngayon na ganyan-ganyan na muna. Kakatuwa naman kung ganon. Hello mga kahoho! Good morning! Another special vlog for today. Nandito ako ngayon sa Ananda Square. Meron akong friend na dadalawin na super friend. Sobrang love na love ko to. Kasi parang ang tagal din namin hindi nagkita bago nangyari yung mga nangyari sa kanya ngayon. So, I'm sure kilala niyo na yung sinasabi ko. Pupuntahan natin, bibisitahin ko ngayon si Ate Kay, ang mashup queen. Nandito ako sa Ananda Square. Ito yung unit na good friend, good Samaritan na nag-offer para pag-istaya niya habang nagpapagaling si Ate Kay, habang merong procedure ng chemotherapy and radiation. So, dito natin siya pupuntahan sa Ananda Square. Excited ako dahil ang last kita namin na sobrang naiyak ako ng bonggang-bongga yung Cause for a Show sa Clowns Republic. Yung talaga yung ang tagal niyang nawala, ilang show sa abroad. Tapos pag uwi niya, meron na nga siyang sakit, meron na siyang cancer. Ang tagal namin hindi nagkita, dun mismo siya Show for a Cause na. Kaya naiyak ako ng bonggang-bongga kung nakita niya yung video. Dahil si Ate Kay sobrang malapit sa akin to. Hindi lang to katrabaho, kaibigan talaga. Ang tagal ko ng friend to, parang halos 20 years mahigit na kung siyang kaibigan. Kaya puntahan natin siya ngayon at ano naman, medyo okay naman na siya, happy na, kaya pwede na siyang dalawin, bisitahin mo kung makakachika na siya ng bongga. Kaya samahan niyo ako na puntahan si Ate Kay sa kanyang unit. Tara na mga kaho, pero bago yan, share, like, share, and subscribe, and click the notification bell. Okay. Ayan mga kaho, nandito na tayo ngayon dito sa room ni Ate Kay. Cover lang natin kasi may number. So, sukin na natin siya. Check natin kung anong ginagawa niya. Hawak ko na yung microphone para mabigay sa kanya. Kung walang doorbell. Ay, ayun siya, nakatalikod siya. Ate Kay! Ate Kay, wait lang! Ate Kay, ako to! Ate Kay! Ate Kay! Ay, Nagtsatsaa. ang aga-aga mo naman sa bagay, healthy kasi Ansya. Kamusta ka na, Ate Kay? Mabuti naman. Aray, Ate Kay! Ikaw tayo nasaktan. Ayan mga kahoho, Ate Kay! At happy na siya! Kasi nung mga una kong nakita si Ate Kay, malungkot. Pero ngayon punong-puno siya ng hope at saka ng pag-asa dahil sa paniniwala siyang gagaling talaga siya. Correct. At saka ngayon ang aking first day ng aking chemo and chemo radiation. Chemotherapy and radiation. So, Oo, mamaya samahan mo. oo naman, sasamahan ko siya sa Asian Hospital at doon kami. Maupo muna tayo, Ate Kay, kahit saglit lang. Halika muna. Kasi pa-actually yung oras ng punta ko, paalis na rin siya. Pero bago tayo pumunta ng hospital, syempre, kamusta ka na? Okay lang naman. Parang, ang ganda mo na ngayon, no? Kasi Ito nakalagay lang ka... kasi kaya mahina yung kilos ko dahil dito. Pero normal ang pakiramdam ko sa lahat. Pero tumatawa ka na, no? Kasi yung vlog mo kay Oji, talagang grabe yung alakak ng mga tao. Pati ako na tawa akong tawa ko. Yan si Ate Kay, kasi yan yung pinaka-naturalesa niya, yung pagpapatawa. Hindi mo niya kailangan mag-effort. Kasi talo siya nakakatawa na. At ang tagal na naming friends, parang ano na, 6 na taon kami magkasama sa isang bubong. Ni Correct. Ate Kay, ang dami namin pinagsamaang abroad. Diyos ko, lahat ng mga abroad. Parang Norway, Spain, Dubai, Abu Dhabi, Singapore. Nagsama kami ni Ate Kay Saka sa UK. Oo, sa UK. Di ba? Ang dami na natin Tapos sa Malta. Sa Malta, nag-show din kami ni Ate Kay. Wala, parang ang saya-saya talaga na. Parang okay ka na ngayon, no? Oo naman, magpapagaling ako at saka salamat sa mga dasal nyo dahil lumalakas ako at saka lumalakas ako kumain. At kailangan ko kumain ng kumain dahil kailangan ko sa kilo. Wala ka na, hindi ka naman nagda-diet ngayon. Hindi pwedeng mag-diet. Kailangan ko, sabi ka, bilhin ng doktor, wag daw ako ma-artist sa pagkain. Basta kumain ako na kumain. Pero siyempre yung mga mamantikain ayoko. Saka yung mga malalans. Isda lang. Okay, yung first day na magki-chemotherapy siya tsaka radiation. So, gusto ko siyang samahan mismo sa Asian Hospital para, alam mo yun, makita kung okay siya, kung kaya. Hindi ko kasi alam kung anong procedure yung ginagawa. Pero feeling Ako ko... din hindi ko alam. Pero
Iano ako ng i-brief ako ng head ng oncologist o head hindi lang oncologist, lahat ng oncologist. Siya yung head, siya ang magbibrief sa akin. Ganun ako kamahal ng anghel ko. Talaga, head ng oncologist mismo ang mag-brief sa'yo. Ano ba yung oncologist, Ate Gay? Oncologist, pag kailangan, pag natutulog ka may on-call ka. On-call. Ay, may on-call ako, gano'n. Iba yung ba doktor mo? Nagawa mo ako sa'yo. Parang taping pala to. Oo. Yung di ba yung pag mag-a-apply ka ng trabaho, tatawagan na lang kita, ayun, on-call yun. Oncologist. Siya yung tumatawag, yung oncologist. Alam mo, dito pala para pili ko. Ay, gusto ko, sabi ko ka Ate Gay, masayang makasama sa Ate Gay sa vlog. Ang daming mga kahoho ang nag-request noon pa. Actually, mga friends mo. Parang ang dami ko daw nag-collab ng mga komedyante. Ba't daw ikaw hindi? Kasi si Ate Gay, ayaw niya talaga ng mga vlog-lag. Totoo lang, ayaw niya ng mga ganyan-ganyan. Kahit noon, ang daming gustong hindi, wala pa siyang sakit, ang daming gustong interviewin siya, ang daming ayaw talaga niya, hindi siya maano sa mga vlog-vlog. Kaya nilirespeto ka naman syempre yung gusto na Ate Gay na ganun. Pero ngayon, sobrang happy ako kasi, di ba, kasama ko siya, talagang, Ate Gay. Kasi babayaran mo kasi. Jusera ka na. Totoo naman. Hindi syempre kung ano yun, pero help ko yun, kung ano man yung kikitain natin dito. Sa'yo lahat mapupunta. Ay, Jusera, babawasan din. Kilala kita, Day. Ito yung Anda. Ano to, Anda? Ananda Square. Oo, ang mag-asawang si Mary Grace and Reggie ang nagpatuloy sa akin dito. Kasi nanawagan ako dun sa Facebook na kailangan kong maghanap ng matutuluyan malapit sa Asian Hospital. Tapos ayun, yung tito niyang galing Amerika is siya yung may-ari nito. Wala namang nakatira, ako daw pinaan. Alam mo, sa totoo lang ito, Ate Gay, to be honest nakakaloka yung mga taong nagmamahal siya gustong tumulong sa'yo. Sa akin na lang ang daming sinesend sa akin, pati mga dahon-dahon. Ibigay ko daw sa'yo. Habi ko, teka muna kasi, ang dami nilang Baka magkaroon naman ako ng hard din. Hindi. Yung mga kailangan mo daw, inumin na makatulong kay Ate Gay. Random people to yung mga nag-message sa akin na, ito po, baka makatulong kay Ate Gay. Ang dami nila. Kaya, kakaiba ka Ate Gay, ang dami nagmamahal sa'yo. Parang galing kayo ng kepeng. Hindi, totoo, nakakaloka lang yung mga taong nag-reach sa kanya na parang lahat siguro ng, kahit na nga, mga nung unang-unang panahon mo pa mga fans, talagang gusto ma-reach out ka kasi gusto tumulong, magdasal sa'yo. Nakikita ko yung mga classmate ko nung high school ngayon. Grabe si Ate Gay, no? Simple-simple si Ate Gay, pero grabe yung impact mo dito. Ang dami talagang gusto mag-reach out sa'yo. Promise. Salamat. Banggitin ko ba yun? Pero salamat sa'yo, Ate Gay. Pero mas okay siguro samahan natin siya sa ospital na kasi gusto ko nang madaliin. Mamaya meron ako ito yung mga nagme-message sa akin na baka makatulong. Bibigyan kita ng mga pwedeng lunas para dyan. Mga herb. Mamaya na. Punta muna tayo sa hospital. Ako, sana maramdaman ko yan at saka sana maganda yung bibigay mo sa akin. Makakatulong sa pagaling. Makakatulong sa pagaling mo, Ate Gay. Punta na tayo sa Asian Hospital para magawa na yung procedure kay Ate Gay na chemotherapy. Makapunta ka na ba doon? Asian Hospital? Oo naman. Mama. Bakla ka sa Asian Hospital? Oo. Oh, sige, ikaw nakapunta ka na doon. Hindi ka ba nakapunta doon? Nakapunta na ako. Nakapunta na ako sa Asian Hospital. Alaga na Ate Gay, samahan kita. Kamang ko samahan si Ate Gay sa kanyang first chemotherapy and radiation. Tara na, Ate Gay. See you. So, nandito na kami ngayon sa sasakyan papuntang Asian Hospital para kay Ate Gay. Para tuluyan na siyang gumaling. Excited ka ba sa chemo, therapy and radiation? Excited kasi para akong papasok sa school na araw-araw ko tong Gagawin. buhay. Araw-araw ko tong gagawin. Yung bababa ng kondom, pupunta ng Asian Hospital para mag-radiation o magpa-chemo. Ganun lang araw-araw. Kaya ngayon, mararamdaman ko kung anong feeling. Pero kaya mo yan, Ate Gay, ka ba? Kasi para naman sa'yo, para pag gumaling ka na agad, diba? May question ako, Ate Gay, kasi nag-video call ako sa kanya, sabi ko ayoko nga, kasi nga, alam kong iiyak ako. Kasi ang tagal namin din nagkita parang nag-abroad muna siya, tapos pag uwi niya, nalaman ko na gano'n na nga, hindi kami nagkita. Siyempre, ang lungkot ko nung nalaman ko may cancer nga si Ate Gay, may sakit nga siya. Pero pag nilalagay ko yung sarili ko sa'yo, parang kung ako hindi ko kaya yun, parang hindi ko kaya, Ate Gay, na sa akin na, parang kung ako ang nasa kalagayan mo ngayon, hindi ko kaya yan, Ate Gay.
hindi ko siya kaya. Yung parang hindi ko kakayanin siguro may cancer ako. At ikaw, kinakaya mo. Kaya believe ako sa'yo. Oo, kasi hindi ko maramdaman kung ano bang feeling na may cancer. Ang nararamdaman ko lang itong sugat na to. Yun lang. Kung wala naman siya sa baba. Kasi ang sabi ng doktor ko ngayon yung mahusay kong doktor, maganda, magaling, matalino. Dahil kitang-kita ko naman sa kanyang pagkatao, si Doktora Jamie Fernandez. Doktora, hello sa'yo. Na yung cancer ko dito lang sa leeg, pataas. Dito lang siya. Wala sa baba. Kumbaga, stage 4 pero hindi pa baba. Kasi may stage 4 daw na pababa na umahalo sa bituka, sa atay, sa lungs. May ganun. Kaya mas mabigat yung stage 4 sa pababa. Kasi stage 4 na pataas. Oo. Sabi by chance daw. Sabi lang. Hindi bigyan niya talaga ako ng hope. Ayoko kasi nung tataningan ng buhay mo. At saka tawag dito, marami din ako mga nababasa na kahit working stage 4, ibig sabihin wala na pag-asa. Ang daming mga stage 4 na mga cancer patient na gumaling, as in umoke. Kaya ako, alam ko nagagaling ka, Ate Gay. Si Ate Gay, para lang alam nyo mga kahoho, para alam nyo lang, siya yung isa sa mga parang humubog sa akin. Napaka-stricto nito, promise. Stricto, perfectionist, lalo na sa stage, pananamit, at saka yung attitude. Ayaw niya ng matigas ang ulo, ayaw niya na nalilate. Pag sa stage, kailangan nakakatawa, yung laging sinasabi niya, kailangan nakakatawa ka. Hindi siya, kailangan, ganun siya si Ate Gay sa akin. Kaya hindi lang siya katrabaho, isa to sa mga talagang kaibigan, hindi yung basta katrabaho lang. Siyempre, sa dami namin pinagsamahan, sama na kami sa isang bahay, kilala ko na si Ate Gay, alam ko na rin kung paano siya mapapasaya, alam ko sa iinit ang ulo niya. Katampuhan na rin kami ni Ate Gay pero syempre magkaibigan ka nangyayari yun. Pero kahit na magkatampuhan kami, like kami naging okay, yun talagang kaibigan na parang hindi na siya katrabaho, kaibigan talaga. Kaya dapat ikaw na lang wag mo na ako interview, ikaw na lang pala nagsasalita. Ate Gay, may sakit ka dito. Ano sa Hindi mo na ako sinama dito. Totally ko naman pala magsasalita. Okay, pakabukas yung Sige, babaka naman natin. Babaka na gusto mo na. Wala lang ako syempre. Sobrang nakikita ko na kasi na happy ka na parang nilalabanan mo talaga siya ng bonggang-bongga. Oo, saka hindi ko nilalabanan yung normal kong buhay. Ito normal ko to. Parang hindi wala ko siya nilalabanan. Kumbaga, sabi ko nga, iniinda ko lang itong parang sugat. Yun lang, yung mga bukol. At saka parang wala ka naman sakit. Yun ang tingin ko parang wala ka naman sakit. Kasi mas malakas ako kumain ngayon Hindi na aga mo natutulog na. Maaga ako natutulog normal. Hindi ko ngayon nahanap yung mundo ko dati. Di ba yung pagkanta, Ayoko munang hanapin kasi pag hinanap ko yung malulungkot ako. So parang okay ka lang ngayon na ganyan-ganyan na muna. Mag-focus muna siya sa pagpapagaling. Kasi alam ko naman sa Ate Gay, yung buhay talaga ito comedy bar Mag-perform, magpatawa. So ngayon, syempre kailangan niya i-sacrifice muna yon para sa health niya. I'm sure after ng baka maging okay ka na agad. Basta ka lang. Tsaka hindi ka nawawalan ng trabaho ng event, no? Kasi Ate Gay ang komedyante, kahit na walang regular na TV o man, dire-diretso ang trabaho niya, abroad, show dito sa buong Pilipinas, ganun siya. Isa ako sa napabilib niya na nung panahon na nag-concert siya sa Mall of Asia Arena, wala siyang TV show, pero napuno niya yung MOA. Kaya kakaiba ka, Saan ka nakaupo nun? Doon sa pinakadulo kasi hindi pinagbayad mo ako, di ba? Hindi mo man ako nilibre, ang kapal na mukha ko. Sabi mga kaibigan, walang kaibigan, magbayad kayo. Tama naman kasi supportahan syempre yung concert niya. Sana Ate Gay na makabalik ka na ulit sa comedy bar para makapag, patawa, mag-abroad ka ulit. Ganyan. Hindi, magpapahinga muna ako. Siguro, nanamnamin ko muna yung paggaling ko. Gagaling siya. Papunta na kami, mga kahoho. Konting-konting na lang, samahan niyo ako mismo sa hospital para, kasama tayo sa paggaling ni Ate Gay. Nandito na tayo. Sa Asian Hospital na kami, mga kahoho. Ito na ang aking school. Ang magiging school ni Ate Gay, everyday, kukuha siya ng course na oncology. So, bababa na si Ate Gay. Dito na tayo, Ate Gay, sa Asian Hospital. Ito na. So, masaya kasi, syempre, for Ate Gay, gagawin natin itong mga ganitong klaseng bagay. Ayan, tara na. Diba? Hindi mo alam kung maglalaro siya o Excited siya, para siyang batang excited na papasok sa school o Ate Gay, excited na! Excited! And mga kahoho, mag-i-start na mamaya si Ate Gay ng chemo and radiation. Pero syempre, nag-ask ako sa isang friend na magdala ng prutas para makakain muna siya bago mag-start ng procedure. At saka yung pagkain, meron dito yung nilagang pata at saka kare-kare para malakas siya bago siya
magpa-chemo and radiation. Ayan. So, kakain ka muna, Ate Gay, bago tayo mag-start ng chemo at radiation, ha? Ay, siyempre. Para malakas na kumain ka, Ate Gay. Kumain ka muna. Kaya nakain na rin kayo mga kaoho. Si Mickey pala at saka si Carlo, salamat sa inyo, ha. I asked din kasi na mag-run ng fruits at siya ng pagkain para kay Ate Gay. Kasi Charlie, siya yung nag-aalaga kay Ate Gay. Mula nung nagkaroon ng sa Ate Gay, hindi na iniwan. Kain muna tayo. Kain muna tayo mga kahoho bago mag-start sa Ate Gay Negotiation para malakas siya. Water. May water ba sa Ate Gay? Ayun. Tandaan lang, ha? Hindi ka ba nahihirapan kumain, Day? Ay, tama kumakain ako, di ba? Kaya tinok lang nahihirapan kasi paglunok, gano'n. Ate Gay, kung lang kalimutan mo may sakit ka. Ano ba mong may sakit ka, Ate Gay? Okay. Nga pala. So ano, hindi ka na mahirapan sa paglunok? Hindi. Nakita mo, nalunok ko na. Diba? Actually, wala talaga siya sa sakit. Prosthetics lang yan. Tatanggalin ko. Ate Gay, akin na. Ate Gay, since diba, ang tagal mo ng komedyante, parang ilang taon ka na ba sa industry? 30 years. 30 years. Sa tatlong dekada. 30 years na siya Sa November 7. 30 years. Wala ka bang, di ba nakikita yung sarili mo na pag ganitong edad, titigil na ako sa entablado, sa pagpapatawa, wala ka bang gano'n? Di mo ba binibigyan ng taning yung sarili mo pagdating sa career mo? Actually, may ganun. May 65, 60. Hindi pa ako, hindi mababa ang energy ko sa stage. Sakaling maramdaman ko na unti-unti nung bumababa ang energy. Papalit na ako ng Ano na magiging trabaho mo? siguro sa Pegasus. Talaga? Anong pangalan mo palit Pegasus ka? Kung mapakalalang ka? Lady Gay. Nakakatawa talaga, Ate Gay. Ate Gay, 100% ba? Kasi ganun yun eh. 100% ka ba naniniwala talagang gagaling ka? Dapat kasi yun ang pinaka-importante, yung faith mo. Alam mo. Oo, kasi ito lang, sabi ko nga kanina, ito lang lagi ko na total wala. Pwede na ako sumayaw. Sige nga. Nakakatawa yung sa'yo kaya AI. Okay. Gay, ano mong message mo ngayon sa mga tao na patuloy nagdarasal, lalo na yung mga tumutulong sa'yo, at nakakatawa ibang tumutulong sa kanya, private, ayaw nilang ipaalam, ayaw nilang i-mention. Ayaw nilang i-mention, pero ang lalaking artista. Totoo. Alam ko sino-sino yung mga yun. Pero yung mga artist na huwag mo nang i-mention na nagtumulong ako ka, yung talagang mabuting Kristiyano, yung hindi kailangan i-brag o i-flex na tumutulong. Kaya ako na po mismo maraming salamat sa inyo sa mga kasama ni Ate Gay sa industriyang ito. At saka yung mga fans mo, Ate Gay, anong message mo? Mamaya ka lang humigop ng sabaw, Ate Gay. Ano ba yan? May message napakabastos mo naman sa mga ano mo. Sa mga fans ko. No, sa mga tao, kahit di mo fans, mga nakaalam pero parang nagbigay ng simpatya sa'yo. Nagpapasalamat ako sa inyo dahil sa inyo ako lumalakas. Thank you sa mga nagdarasal, sa mga followers ko na patuloy na nagme-message sa akin. Hindi ko man kayo ma-replyan pero nakikita ako ang dami, napapagod na ako. So maraming salamat po sa inyo. At dahil Ate Gay, syempre, may mga dinala ko dito, feeling ko makakatulong sa iyo. Naku, Ate Gay, may dala ko sa iyo dito. Baka makatulong. Wala kasi ako mag-isip, hindi mo makatoktor. So parang pinaniniwalaan ko na mga pwedeng dalhin para gumaling. Ito siguro, magandang lemon, di ba? Magandang lemon. Anong gagawin dito? Ano to? I-squeeze. Tapos, Patak dito. Patak dito. Iinumin syempre. Iinumin mo siya para gagawin mo siyang lemon, yung parang water therapy mo, lalagyan mo lemon sa tubig, tapos iinumin mo. Hindi ko lang alam kung bawal, ayaw lang naisip ko. Meron pa akong dala dito. Ay, meron pala ako itong Ate Gay. Ito pwede itong Listerine. gagawin din. Igagana mo na. Meron pa. Ano gusto mo, Ate Gay? Ay, ito meron ako dito. Oh, ito pinaka-effective to. Parang nakakatanggal to ng ano eh. Parang mararamdaman mo kagad na ano. Ay, talagang motipil ko ang ginawa. Oo, piti mo na mga singil. Hindi para talaga to sa dilagay, hindi ko na nailabas. At saka ito pinaka-the best, Ate Gay, parang yung gano'n, mapapagano'n ka sa sarap. Oh my God, parang gano'n. Ito, piling ko mas magugustuhan mo to eh. Himalayan salt.
Wala, gusto ko lang pa sa iyo sa ate. Tawa. Oo, may idea mo yun, di ba? So yun mga kakuko, kumain na siya. At maraming salamat po sa inyo sa lahat po nagdadasal kay Ate Gay, pero seryoso po, pagdasal natin si Ate Gay kasi parang ang dami pa niyang kailangan pasayahin. Parang doon ang dami niya napuntahang ibang bansa, nakapagpasaya ng mga OFW doon. Parang ang dami pa niyang pwedeng gawin. Ang dami pa mga taong hindi nakakakita sa kanya, napapawala siyang mag-show. Feeling ko, kailangan pa. So, pagdasal natin si Ate Gay, maraming salamat Ate Gay ha. Thank you, Ian Red. Si Ian Red ang isa sa mga pinapanood ko na tawang-tawa ako bukod kay Chocolate. Ayoko niya ako dinadamay sa'yo. Hindi kasi, di ba, halos lahat ng mga komedyante, si Chocolate tawang-tawa yung komedyante. Tawang-tawa rin ako sa kanya kasi siya nga, mentor ko siya, di ba? Ako mentor naman kita. Tapos ikaw nakakatawa ka, kaya gusto ko. Seryoso ka ba sa sinasabi? Salamat Ate Gay sa hindi lang sa sa pagiging mentor mo, sa ang totoo paghahawak sa akin. Kasi hinawakan nila ko ito eh. Sabi ko nga strict to sa Ate Gay. At salamat doon. At sa friendship, alam mo yan, kahit na minsan nagkakatampuan tayo, lagi namang gano'n na magkaibigan. Babalik pa rin tayo sa magkaibigan pa rin tayo. Kung baga walang ano. Pero hindi siya maganda sa personal. Ate Gay, lalagay mo to sa really egg nila. Mga salamat mga kahoko. Let's pray for Ate Gay. Thank you sa mga nanood. At syempre mag-like, share, and subscribe kayo. Uy, yung mga Click the notification bell para updated kayo sa mga nangyayari sa mga vlogs ko. Ate Gay, baka bago mag-end, baka naman pwede mag-mash up ka. tama na muna tayo. Sorry. Bye-bye mga kahoko. See you. Bakit tuhaw sa iyong sayaw? Bakit ikaw di bibitaw sa iyong sayo? Laging ikaw Mali! Ha? Mali? Bakit uhang sa iyong sayaw? Bakit ikaw? Ibang-iba ang Pinoy, huwag kang matatakot. Ipagmalaki mo, Pinoy ako, Pinoy tayo. Mali! Kaya laban! Laban, Ate Gay. Love you. Say ho! Kakatuwa naman kung ganon.